Kapag may bad breath po kayo, naaamoy niyo po ba yung sarili niyo na bad breath kayo? Siguro kakaunti lang po yung nakakapansin na may bad breath sila. Di po ba? Pag meron po kayong BO, ano yung BO? Body odor. Pag meron po kayong, pagpasensya nyo na ha, putok. Naaamoy niyo po ba sarili niyo na nangangamoy kayo? Siguro kakaunti lang po yung taong makakapansin na meron silang putok o body odor. Bakit pag meron problema sa atin, pag nangangamoy ka, hindi mo napapansin? Kasi malapit na malapit ka sa iyong sarili. Yung bibig mo, malapit dyan sa ilong mo. Yung kilikili mo, malapit dyan. Naaamoy mo sarili mo. Pag malapit ka sa sarili mo, sanay ka na sa sarili mo. Amen? Pero sinong nakakapansin na may bad breath ka? Sinong nakakaamoy sa'yo? Yung ibang tao. But my question is, when people tell you there's something wrong with you, do you accept it or do you get offended by it? Aminin natin, pag may sinasabi yung mga iba tungkol sa atin, masyado nating pinepersonal. Pero ang baka hindi natin alam, tinutulungan lang tayo. Di po ba? Mga kapatid, huwag kang masaktan sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, anong sabi ng Biblia? Palalayain ka. Mas maganda nang mabuhay ka sa katotohanan kesa sa maging komportable kang namumuhay sa kasinungalingan. Maaring komportable ka ngayon sa kasinungalingan, pero kalaunan ang kasinungalingan, magiging pahirap sa'yo yan. It may be the truth hurts for you for a while, but at the long run, the truth is beneficial for us. Ang katotohanan ay palaging makakatulong sa atin. Ang katotohanan ay palaging makakabuti sa atin. Pero sadyang ganyan ang ating pagkatao. Kala natin ang katotohanan, sinasaktan tayo. Kaya nga meron tayong negative reaction dito. Makikita niyo po yan dito sa ating mga nabasa galing sa Biblia. Itong mga tao, ang bayan ng Israel, ang buong syudad, nanggigigil, nagagalit, niinit ang ulo sa propeta Jeremias. Kasi pinapahayag niya yung katotohanan, yung mga kasalanan nila, yung mga hindi tamang ginagawa nila. Gusto ba naman siyang patayin? Pero sabi niya, ginagawa ko lang naman ang kagustuhan ng Diyos. Sinasabi ko lang naman ang katotohanan, nililiwanagan ko lang kayo doon sa inyong mga kasalanan. Ganyan din naman po yung ating narinig. Dito sa Ebanghelyo, pinakulong daw si San Juan Bautista. Hindi nagustuhan ni Herod. At nung kalaguyo niya, sino yung kulasisi? Sino yung other woman ni Herod? Kinuha ba naman niyang asawa? Yung asawa ng kapatid niya? Sinasabi lang ni Juan Bautista yung immoralidad na ginagawa nila. Pero dahil hindi nila matanggap ang katotohanan, gusto nilang manatiling nabubuhay sa kasinungalingan, pinakulong siya. Nakakita pa ng pagkakataon na ipapatay siya. Pinugutan ng ulo itong si Juan Bautista. Mga kapatid, kailangan nating suriin ang ating sarili. Kapag tayo ay nagagalit sa sinasabi ng iba, bakit ba ako galit? Baka naman ang aking galit ay nanggagaling sa hindi ko matanggap na ako'y naging komportable na sa kasinungalingan. Baka naman kaya ako'y naiinis kasi ayaw kong magbago sa aking nakasanayan na kasalanan. People who do not want to change will react negatively. Expect that. Ganyan tayo eh. Ayaw natin magbago kasi masaya na tayo doon sa nakasanayan natin. Pag nahuli mo yung lalaki na nambababae, nakikita mo, magwawala yan, magagalit yan. Sila pa yung malakas na loob na maglayas sa bahay, magmumura, gagawa ng eksena. Ganyan na rin yung mga ibang babae ngayon. Hindi naman silang legal wife, pero pag umasta, kala mo kung sino. Hindi po ba? Pag kinukompronta mo ang isang adik, sugal man yan, drugs man yan, panginginom, makikita niyo po, magkakaroon siya ng negative reaction. Maninigaw, magwawala, sasakit ang loob niyan. Pero mga kapatid, kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi po ba?
Kailangan mong sabihin ang totoo sa kanya. Buti nga yung mga doktor, sasabihin yung totoo sa pasyente kasi ayaw nilang mamatay yung pasyente nila. Amen? Yung mga guro, itutuwid yung pagkakamali ng mga estudyante. Bakit? Kasi ayaw nila na maging mangmang sila. Anong kagustuhan ng guro? Yung makatapos ang estudyanteng maging marunong. Bakit tayo magagalit sa Diyos? Kung pinapahayag niya, sinasabi niya ang katotohanan sa atin. Ano bang kagustuhan ng Diyos? Yung tayo ay makauwi sa langit. Pero paano tayo magkakaroon ng makalangit na karanasan kung nabubuhay ka sa kasalanan at kasinungalingan? You can never experience heaven if you continue living in sin and lies. God so loves us. He continues to tell the truth even if it hurts us, because eventually this truth will give us a happy life, a peaceful life. Amen? Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo nanggagaling sa nakasanayan natin. Tandaan niyo po yan. Yung mga taong nakasakit sa inyo, hindi nila first time na ginawa yan. Ginawa na nila dati, paulit-ulit na lang. Yung pong mga nakapambabae, kasi naranasan nila yan sa mga tatay nila, sa mga tiyuhin nila. Yung mga mahilig mambabae, nakapanood yan ng mga malalaswa. Yung mga sinungaling, nakaranas siya ng pagsisinungaling ng mga magulang, ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak. Bata pa lang, nagsisinungaling na yan. Yung mga sugarol, adik na sa sugal. Bata pa lang, nakikipagpustahan na yan sa laro ng mga gagamba. Kung hindi mo puputulin yung paulit-ulit na nakasanayan na yan, magpapatuloy at magpapatuloy yan. Amen? Dalawa lang naman yung choice natin eh. Yung komprontahin mo, harapin mo, sabihan mo yung tao dun sa kanyang pagkakasala, o yung pabayaan mo na lang siya. Those are only the two choices. Pero kung mahal mo yung tao, lalapitan mo siya, sasabihan mo siya, gagabayan mo siya. Di po ba? Pero kung talagang wala kang pagmamahal dyan sa taong yan, hahayaan mo siya. Pabayaan mo siyang magdusa sa kanyang pagkakasala. So the question is, what kind of a person are you? Are you loving or not? Yun lang naman po. Yung dalawang uri ng tao eh. Ultimately, in the eyes of God, God will judge us. Are we loving or not? Kung mapagmahal ka, kung puno ka ng pagmamahal, anong gagawin mo? Susunod ka sa katotohanan at tutulungan mo ang ibang tao na makasunod sa katotohanan. Pero kung wala kang pagmamahal, kung hindi ka tao nagmamahal, makasarili ka, anong gagawin mo? Susundan mo ang iyong kagustuhan kahit na makasakit ka sa ibang tao. Gagawin mo ang gusto mo, wala kang pakialam sa kagustuhan ng Diyos. Pero hindi natin maaalis sa ating puso kasi tinanim ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Bandang huli, hahanapin at hahanapin pa rin natin siya. Kung talagang mahal natin ang Diyos, sundan natin ang katotohanan. Kung meron kang pagmamahal, huwag mong papabayaan ang ibang tao na sila ay mapasama. Kahit na masakit, tulungan mo sila, gabayan mo sila. At sabihin mo kung ano ang totoo para hindi sila mapahamak, para hindi sila mapasama. Kung gusto niyo pong makilala ang isang tao, titigan mo yung mata niya. Because the eyes of a person reveals something. Naniniwala po ba kayo doon? May malalaman ka tungkol sa pagkatao o ugali ng isang tao. Depende sa mga mata niya. Tingnan niyo po ito. Pag ang mata ng isang tao nakatitig right side upward, anong ibig sabihin? May iniisip siya. May inaalala siya. Di po ba? Nasaan kaya yung susi ko? Tingnan niyo po. Saan ko kaya naiwan yung pitaka ko? Nakatitig right side upward. Pero pag left side upward, nakatitig ang isang tao, nakatingin. Anong ibig sabihin? Meron siyang pinagdududahan.
Sino naman itong taong ito? Nakatitig sa kaliwa. Mapagkakatiwalaan ko kaya siya? Nakatingin sa kaliwa. Pag ang dalawang mata ng tao nakatingin diretso sa langit, ano pong ibig sabihin? Nangangarap. Di po ba? Pansin niyo po ba yan? Ano kayang gagawin ko pag nanalo ako ng loto mamayang gabi? Ano kaya yung magandang ulam na lulutuin ko? Saan kaya kami magbabakasyon ng aking pamilya? 2 eyes upwards means you are planning, you are dreaming. Pero pag yung mata ng tao nakatingin pababa, right side o left side, anong ibig sabihin? Minamaliit mo yung tao. Hindi niyo po ba napansin yon? Tinitignan mo pataas pababa. Sino na naman ito? Kala mo naman ang yaman-yaman. Kala naman niya ang ganda-ganda niya. Ang pangit lang. Ang tsaka ng itsura. Di po ba? Pag nakatingin ka pababa, left side or right side, minamaliit mo, hinuhusgan mo ng isang tao. Pag naman ang mata ng tao, patingin-tingin, hindi mapakali, left side, right side, pag kinakausap mo, ano pong ibig sabihin? Nagsisinungaling. Di po ba? Saan ka pumunta? Doon lang. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Nagiinuman kami. Pansinin niyo po yung mata niya. Left side, right side. Left side, right side. Pag hindi makatitig ng diretso sa'yo, sinungaling yan. Amen? Pero pag ang mata ng tao, nakatitig, nakatingin pababa, anong ibig sabihin? Dalawa. Nahihiya o nagpapakumbaba? Di po ba? Ang dalawang mata na nakababa, nahihiya, nagpapakumbaba. Pag pinapagalitan nyo yung mga anak nyo, ano na naman ginawa mo? Nagkalat ka na naman. Paano po nakatingin yung bata? Di ba? Nakayoko. Nakatitig pababa. Humihingi ng sorry. Nagsisisi. Pero pag nagdarasal tayo, di ba? Pag nakayoko ka, saan ang iyong mata? Nakababa. Ito ay isang tanda, sinyalis, na ikaw ay pumapasok sa iyong puso, sa iyong kalooban, at nagpapakumbaba ka din sa harap ng Diyos. Naalala niyo po ang kwento noong dalawang nagdarasal sa templo, isang Pariseo na ang taas ng kanyang noo, minamaliit itong publikano, itong makasalanan, hindi ko siya kamuka, buti na lang hindi ako kamuka niya, mag-isang makasalanan, ako ginagawa kong lahat na dapat, sinusubukan kong maging banal, pero paano daw ang mata nitong publikano, nitong makasalanan? Hindi man niya maitaas ang kanyang mga mata sa langit. Ibig sabihin, siya'y nagpapakumbaba harapan ng Diyos. But it is a good question to ask. What does my eyes reveal? Bago mo tignan yung mata ng iba, ano din ang turo ng ating Panginoon? Tignan mo muna ang sarili mong mata. Baka may dumi ka, baka may muta ka, pero ang pinapaalala ng Diyos, puno ba ng liwanag ang iyong mata? Dahil pag may dilim ang iyong mata, ano ang nararanasan ng iyong katawan? May kadiliman at may sakit. Because the eyes are the windows to our souls. Ingatan natin kung saan ba tayo nakatingin at nakatitig dahil may epekto ang ating tinitignan sa ating karanasan. Amen? Kaya nga po, pansinin nyo dito sa kwento ni San Pablo. Sinulat niya, nilista niya lahat ng kanyang mga paghihirap. Binato na siya, pinagpapalo siya, na-shipwreck siya, kinulong siya, pero nakayanan niya ang lahat, nalampasan niya lahat ng problema. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin doon sa sakit, doon sa problema, doon sa suliranin niya. Nakatitig siya, nakatingin siya palagi ating Panginoon. His eyes are fixed to Jesus. At dahil nakatingin siya sa ating Panginoon, nakakatanggap daw siya ng grasya at lakas sa gitna ng kanyang mga kahinaan. Tandaan niyo po yan. Kung palagi kang nakatingin sa problema, manghihina ka lang. Pero kung dumadaan ka sa problema, dapat nga, huwag mong aalisin ang iyong tingin at titig sa ating Panginoon.
para lalo kang lumakas. Sa ating ebanghelyo, pinapaalala din, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo. Dahil pag nag-iipon ka ng pera, kayamanan, diyan ang iyong tuon. At ano ang turo sa Biblia? That the love of money is the source of all evil. Hindi masama ang kayamanan. Pero yung palagi mong hinahanap, palagi mong tinitingnan, palagi mong kinekwenta, yan ang nakakasira sa iyong kaluluwa. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Store for yourself treasures in heaven. Ibig sabihin, huwag natin alisin ang ating tingin at titig sa langit. Dahil tandaan niyo po, kung ano ang iyong natatanaw, yun ang iyong mararating. Pag mas malayo ang iyong pananaw, mas malayo ang iyong mararating. Kung ang pananaw mo lang dito sa mundo, hanggang dito ka lang sa mundo, maiiwan. Pero alam natin yan, ang buhay natin hindi lang nagtatapos dito sa mundo. Pagkatapos ng ating buhay, saan tayo mapupunta? Sana naman sa langit kasama ang Diyos. Kung yan ang palagi mong tinititigan, kung yan ang palagi mong tinitignan, kung ang iyong mga mata ay nakatuon sa langit. Sins can only be forgiven, but never forgotten. Kahit anong gawin natin, hindi natin makakalimutan ang mga kasalanan na ginawa natin. Hindi po ba? Walang magic formula, walang magic pill, walang gamot para kalimutan mo din yung kasalanan ng ibang tao sa iyo. Ang magagawa lang natin ay yung patawarin natin sila. Ang magagawa lang sa ating buhay ay yung mapatawad ang ating mga kasalanan. It is a fact that our sins are always with us. That when we sin, it is imprinted always in our minds. Mababasa nyo din po yan sa Biblia. Inaamin din ni Haring David, di po ba? Basahin nyo ang Psalm 51, sinasabi niya, "For my transgressions and my sins are always before me." Nagkasala siya. He committed adultery with Bathsheba. Did you remember that story? Nagnasa siya ng ibang babae, hindi niya asawa, may asawa na. Nagkasala siya, humingi siya ng tawad sa Diyos. Pinatawad siya ng Diyos. But after a year, look at the prayer of King David. He always remember that sin. At kahit naman po sa Ebanghelyo, di ba? Yung pagkakasala ni Judas, hindi pa rin natin makalimutan. Bawat nababanggit yung pangalan ni Judas, nakasunod doon yung kanyang kasalanan. And Judas who betrayed Jesus. Though Jesus have forgiven Judas for what he did, and yet what he did wrong still remains. It is not forgotten. Pinapasalamatan natin ang Diyos sa katotohanan na ito, na pag tayo ay nagkasala, pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng kalimutan. Maganda na patawarin ang mga kasalanan kasi ang inaalis mo dyan ay yung masamang nararamdaman mo pag ikaw ay nagkasala. Pag nagpapatawad ka ng kasalanan ng iba, binibitawan mo yung masamang loob mo na kinikimkim dahil sa ginawa nila sa iyo. That is what forgiveness does to us and do to our experience. We let go of the painful feelings. Nagtatanong ang mga skriba at pariseo, bakit si Jesus nagpapatawad ng kasalanan? Sino ba siya para magpatawad ng kasalanan? Tayong lahat, pwede naman tayo magpatawad, hindi po ba? At kailangan tayong magpatawad. We have to let go of these ugly feelings that we have in our hearts. Pero kahit na nagpatawad, ang Diyos hindi kinakalimutan. Pag tayo'y nagpatawad, wag mo din kalimutan yung kasalanan. At maganda na wag mong kalimutan. Bakit? Dahil may tatlong magandang dahilan para naaalala natin ang ating mga kasalanan. Remember this. Una, when you remember the sins of the past, it helps you to avoid them in the future. Our memories keep us safe.
Paano na lang po tayo kung makakalimutin tayo palagi? Halimbawa, napasuka, nasunog ka sa kandila, sa apoy. Pag makakalimutin ka, hindi mo natatandaan na yan pala'y mapanganib, nakakasakit, mahapdi sa'yo. Di palagi mong hinahawakan. Imagine a world where all of us are forgetful. Ang dami siguro sa atin, sunog na. Ang dami siguro sa atin, baldado. Ang dami siguro sa atin, kulang-kulang na ang parte ng ating mga katawan. Kasi kung makakalimutin tayo, hindi tayo matututo sa anuman na nakakasakit at nakakapagbigay ng panganib sa atin. Marami siguro ang masasawi, mamamatay dahil makakalimutin. See, when you remember, it keeps you safe. Ang kasalanan, nakakasakit. Ang kasalanan, nakakamatay. Kailangan nating matandaan ito. Huwag mong kakalimutan. But the second reason that it is good to remember our sins is because it makes us humble. Hindi po ba? Yung mga nakalimutan nila, galing sila sa hirap. Kala mo kung sino sila, no? Ang lalaki ng ulo, ang yayabang. Ganyan din. Kung feeling mo, perpekto ka. Kung feeling mo, wala ka nagawang kasalanan. Hambog ka. Mabuti na palagi mong naaalala na ikaw ay nagkasala. Kasi nagiging mas mapagkumbaba ka. Naalala mo, hindi ka perpekto. At ikaw ay nabubuhay dahil lang sa awa, pagpapatawad ng Diyos, at awa, pagpapatawad at kabaitan ng ibang tao. Di ba? Yung mga iba, pag nakabangga, sila na nga yung nakabangga. Ang init-init ng ulo nila. Pero pag dumating na yung mga pulis, pag dinala mo na sa husgado, papakumbaba, umiiyak. Humihingi ng tawad. Pag pinatawad, natututo na. Pag pinatawad, mas maingat na. Kung nakakalimutan natin yung ating mga kasalanan, palagi mag-initin ang ulo natin. Ang dami, basugulero. Ang dami, siguro mga war freak sa atin. Di po ba? Remember that. Be thankful that you remember your sins because it makes you more humble. But thirdly and lastly, thank the Lord that you remember your sins because whenever you look back, you could see and you could testify on the goodness of God. Hindi ka makakapagpatotoo na mabuti ang Diyos kung hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan. Nung po ako'y nag-aaral, I was never the brightest student. At ang pinaka-ayaw ko pong subject ay math. Hirap na hirap po ako sa math, lalong-lalo na nung high school ako. At there was a time na talagang bagsak na bagsak ako. Muntikan na akong ma-expel dahil nagpapalakol na yung mga grades ko. Pero salamat dito sa isang teacher na naawa sa akin. Naawa sa akin dahil nagmakaawa din yung aking mga magulang sa kanya. That I would never forget that. Because I was given not only a second chance, but third chances, fourth chances. Papasalamat ako doon na nagkamali ako, paulit-ulit, pinasang-awa ako. At dahil po doon, nagsumikap ako. Yung dating bumabagsak ka ba, nakapagbaledictorian pa. You could testify, pwede kang magpatotoo. Mabuti ang Diyos. Paano mo nasabi? Kasi makasalanan tayo, pero pinatawad tayo. May pagkukulang tayo, pinagbigyan tayo. Hindi po ba? Kaya nga, huwag mong naisin, nakalimutan ang iyong mga kasalanan. Ang mga kasalanan mo ay aral yan. Aral para alam mong iwasan ang nakakapagbigay ng sakit at panganib sa iyong buhay. Aral para maging ka mas mapagkumbaba at huwag lumaki ang iyong ulo. Aral para maging patunay ka ng pag-ibig, pagmamahal at kabutihan ng Diyos.